Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Silent listener ako ng channel ninyo simula pa noong 2020 at nahook ako dito kasi ang gaganda ng mga kwentong tinatampok ninyo. Lalo na yung mga katatakutan o horror. Nagpasya naman akong mag-share sa inyo kasi gusto ko rin po na i-share ang aking karanasan. Maraming taon na ang nakakalipas. Noong mga panahong 10 taong gulang pa lamang ako sa probinsya namin sa Aklan. Siya nga pala, bago ako magpatuloy ng aking kwento ay tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Abdel. 37 years old na ako sa ngayon at nakatira ko ngayon dito sa Santa Monica, Quezon City. Ang ikikwento ko sa inyo ay totoong karanasan ko na nangyari noong late 90s sa Aklan. At kung naniniwala ka sa aswang ay sakto ang kwento ko sa iyo. Papa Dudut, may 4 na uri ng aswang. Una, aswang lupad. Ito yung aswang na lumilipad. Pangalawa ay aswang malakat. Ito yung klase ng aswang na hindi nakalilipad at naglalakad lamang o gumagapang. Isa sa katangian nito ay ang mahahaba nitong buhok na siyang ginagamit niya sa pagsakal sa kanyang biktima. Pangatlo ay ang aswang gabunan. Ito yung tinatawag na puting aswang na hindi nakalilipad at kumakain ng tao minsan sa isang taon. Minsan kumakain din sila ng kapwa nila aswang. At ang pang-apat ay ang aswang hubot. Ito yung mga aswang na lumilipad at nahahati ang katawan o mas kilala ngayon sa tawag na manananggal. Samantala sisimulan ko ang aking kwento noong 10 taong gulang pa lamang ako. Dahil sa kahirapan ay napilitan akong maghanap buhay sa murang edad. Tuwing alas 4 ng madaling araw ay gumigising na ako para pumunta sa pinagtatrabahuhan kong bakery, kung saan ay pinaglalako nila ako ng kanilang panindang pandesal at mga paninda nilang coco jam at homemade peanut butter. Bali araw-araw ay sinasabit ko sa aking katawan ng isang malaking box na naglalaman ng hindi kukulang sa 200 pirasong pandesal. Tapos bitbit naman ng aking magkabilang kamay ang titig 1 galon na coco jam at peanut butter. Piso kada isa ng pandesal habang 10 naman kada cup ng coco jam at 15 sa peanut butter. Nagsisimula ako maglako ng pandesal ng alas 4:30 ng umaga at matatapos ako ng 5:45 para maligo at magbihis ng uniforme dahil alas 6 ng umaga ay papasok na ako sa eskwelahan. Samantala sa paghahanap buhay ko ay minsan ay may nakakasabay akong mga kapwa ko bata na ang trabaho ay naglalako din ng pandesal. Pero kadalasan ay ako lamang ang mag-isa. Hindi pa nalalagyan ng street light yung palagi kong dinadaanan kaya napakadilim nito. Nang una'y nakakatakot pero mas natatakot ako na kumalamang sikmura ko kaya nilalakasan ko na lamang ang loob ko. Sa kabilang banda isang madilim na araw ay naglalako kami ng pandesal ng kaibigan kong si Rodil. Aba naglalakad kaming madilim pa ang paligid kasi 4:35 pa lamang ng umaga. Ayon sa digital watch na suot ng kaibigan ko at dahil nga madilim pa noon ay maliliit na flashlight lang ang gamit namin para mailawan namin ang aming tinatahak na daanan. Habang naghahanap ng customer, nagulat kami ni Rodil kasi sa mismong daan sa gitna ay may nakita kaming matandang babaeng umiiyak o tumatawa. Kasi hindi namin mahulaan kung umiiyak ba ito o tumatawa. Nakasuot ito ng normal na suot ng matanda at saka may sombrero din na stretchable.
Alam niyo yung uso noon na cup na stretchable tapos may iba't ibang kulay, basta ganon. Sinabi sa akin ni Rodel na baka magnanakaw yung matandang babae. Pero sinita ko ang kaibigan ko. Huwag kang ganyan, hindi ka ba naaawa? Baka gutom siya kaya umiiyak. Sabi ko pa sa kanya. Hindi na lamang sumagot ang kaibigan ko at samantalay naawa ako sa matandang babae at binigyan ko ito ng isang balot ng naglalaman ng 5 perasong pandesal ang matanda. Pero hindi nito tinanggap. Hindi rin tumingin man lang sa akin. Nagtaka naman ako pero hinayaan ko na lamang ang matanda. Nilagay ko na lamang sa paanan ng matanda ang isang balot ng pandesal at sinabing, Nay, eto, para po sa iyo to. Kumain ka, Nay, para magkalaman ang tiyan mo. Aalis na kami. Sabi ko na lamang. Hindi naman sumagot ang matanda at patuloy lamang ito sa pag-iyak or tawa. Ang nakapagtataka siguro ay mga 20 hakbang ako palayo sa matanda ay nakaramdam ako ng malamig na simoy ng hangin. At nang lingunin ko yung matandang babae, wala na siya sa pwesto niya. At wala na rin yung isang balot ng pandesal na ibinigay ko sa kanya. Inisip ko na lamang na baka umalis na yung matanda para kainin yung pagkaing ibinigay ko. Kaya naglakad ulit kami ni Rodel para maghanap ng customer. Ngunit Papa Dudut, habang naglalakad kami, may naamoy ako na may binibake na banana bread. Ang bango pero hindi ko matuntun kung saan nanggagaling ang amoy. Kasi dumadaan pa lamang kami sa bukid at papunta pa lamang kami sa kabahayan. Pero Papa Dudut, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko na amoy-amoyin ang mabangong banana bread. Ang bango ng banana bread? Saan kaya galing yun? Tanong ko kay Rodel. Pagbaling ko ay napansin ko naman nagtataka ang kaibigan ko sa sinasabi kong yon. Wala naman akong naaamoy na banana bread, sagot niya sa akin. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang bigla na lamang niya akong kinurod sa tagiliran. Bakit mo naman ginawa sa akin yun, Rodel? Tanong ko sa kanya. Nawawala ka na sa isip, Abdel. Ganyan ang ginagawa ng aswang sa mga bibiktimahin niya. Sigurado ako na may aswang sa paligid. Babala niya sa akin. Natawa naman ako sa halip na matakot. Seryoso ka, Rodel? Naniniwala ka pa rin sa aswang? Sabi ko habang napapailing. Sa kabilang banda, bago makarating sa kabahayan ay dadaan muna kami sa daan kung saan ay maraming malalaking puno ng sampalok. Ayon sa usap-usapan sa amin, yung lugar daw doon ay kilala dahil maraming aswang ang nakatira. Kinabahan ako noon kasi sobrang nakakatakot talaga ang paligid. Pero pinili namin ni Rodel na huwag magpanik. Pero alam naming may kakaibang nangyayari sa paligid. Ramdam ko, Papa Dudut, na may nagmamasid sa aming dalawa ni Rodel. Hanggang sa biglang may lumundag sa aming matandang babae. Nagulat kami ni Rodel. Agad kong namukhaan ng matanda dahil sa suot nito. Ito yung matandang babaeng binigyan ko ng isang balot ng pandesal. Pero ang nakapagtataka ay ibang itsura nito. Para itong zombie at matatalas ang kanyang ngipin. Nagsisigaw kami ni Rodel dahil sigurado kaming aswang ang kaharap namin ng mga sandaling yon. Mabilis namang kumilos si Rodel at nagtatakbo ito palayo habang ako ay nanginginig at hindi kumikilos dahil sa sobrang takot. Nahihina nga ako sa shorts ko ng mga sandaling yon. Mamayang kaunti nakita ko ang mahaba niyang buhok na parang nagkaroon ng sariling buhay. Para itong naging mga galamay ng isang pugita. At agad na pumalupot ang buhok sa leeg ko para sakalin ako. Sinubukan kong pumalag pero sobrang nanghina ang aking katawan. Naghahabol na kasi ang hininga ko noon at anumang oras ay malalagutan ako ng hininga. Napatingin ako sa aswang na mahaba ang buhok at umiiyak. Parang awa mo na po, Lola. Huwag niyo po akong papatayin. Pilit kong sinabi sa kanya habang sinusubukan kong tanggalin ang kanyang buhok na nakapulupot pa sa aking leg. Mamayang kaunti ay binitawan ng buhok ng aswang ang leg ko at grabe. Naghabol ako ng hininga. Pagkatapos noon ay bigla na lang nawala ang aswang na nasa harapan ko, Papa Dudut. Iyak ako ng iyak noon sa sobrang takot. Hindi nagtagal ay dumating ang ilang taong bayan para saklolohan ako. Yun pala ay tumawag si Rodel ng tulong pagkatapos niyang makatakas doon sa aswang. Agad naman akong inilalayang tumayo ng mga kalalakihan at dinala nila sa barangay hall para alamin ko ano ang nangyari sa akin, Papa Dudut.
Papadudot dinescribe ko kung anong itsura ng aswang na umatake sa akin. At doon ko nga nalaman na isang aswang na malakat ang umatake sa akin dahil mahaba ang kanyang mga buhok na nagiging galamay kapag umaatake. Pagkatapos noon ay isang linggo akong hindi pumasok at nagtrabaho. Nagkasakit ako ng malala noon. Kumalat din sa barangay namin ang nangyari sa akin at sinubukang hulihin ang malakat na umatake sa amin ni Rodil. Pero makalipas ang ilang araw na paghahanap ay tumigil din sila dahil wala silang nahanap. Hindi nagtagal ay nakarecover na rin ako pero naging mas maingat ako noon. Naglalako pa rin ako noon ng pandesal tuwing madaling araw pero naglalagay na ako sa katawan ng mga pangontra sa aswang. At sa awa naman ng Diyos ay wala na akong naengkwentrong aswang na malakat sa lugar namin. Siguro'y umalis na ang mga ito nang malaman nilang palaban ng mga tao sa lugar namin. At yun nga ang naging tahimik na ang lugar namin simula noon. Akala ko'y hindi na ako makakaengkwentro pa ng aswang na malakat. Lumipas ng maraming taon ay meron akong naging kaibigan si Joy. Ang totoo niyan ay matanda siya sa akin ng 6 na taon at maaga siyang nadisgrasya. Sa edad niyang 19 ay naging batang ina na siya. Ang totoo niyan ay nagkagusto ako kay Joy pero hindi umusbong ang aming love story dahil kaibigan lang talaga ang turing niya sa akin. At ayun na nga, tinanggap ko na lamang sa sarili ko na hanggang doon na lamang kami. Samantala isang gabi ay fiesta yon ng aming barangay at kadalasan kapag may fiesta, may disco talaga na magaganap. Mahilig si Joy pumunta sa diskuhan at dahil sa kahiligan niya ay iniwan niya ang kanyang sanggol na natutulog mag-isa. May panganay naman na anak si Joy na nasa 10 taong gulang noong mga panahong yon. Hindi ganong kalayo ang diskuhan sa kanilang bahay kaya confident niyang iniwan ang anak niya at ibinili na lamang niya sa kanyang anak na babae na tignan oras-oras ang kanyang kapatid na iniwan nila sa bahay habang tulog. Habang nakikipag-disco itong si Joy kasama ako at iba pa naming mga kaibigan ay busy naman sa pakikipaglaro ang kanyang anak na babae sa mga kapitbahay nila. Ilang minuto ngang nakalipas ay tinawag ni Joy ang kanyang anak upang utusan at tignan ang kanyang nakababatang kapatid kung ito ay gising. Kumaripas ng takbo ang kanyang anak patungo sa kanilang bahay at maya-maya ay bumalik ito upang sabihin sa kanyang ina na mahimbing na natutulog ang kanyang nakababatang kapatid. Kaya nagpatuloy lamang kami noon sa kasiyahan. Hindi nga nagtagal ay nag-aya si Joy na uminom kami habang sumasayaw. Lumipas ang ilang minuto ay tinawag na naman ni Joy ang kanyang anak upang tingnan ulit ang kapatid nito. Hinihingal na bumalik ang kanyang anak na babae at sinabi sa kanyang ina na nawawala ang kanyang kapatid na sanggol. Nagkagulo ang mga tao sa diskuhan at ang mga lalaki na taga roon ay nagtunungang hanapin ang anak ni Joy. Bandang alas 8 ng gabi naganap ang pangyayari na yon. Pero alas 5 pa lamang ng hapon ay nagkakasiyahan na. Walang kuryente at tanging battery lamang ng truck ang ginagamit para sa disco. Noong nagsimula na silang hanapin yung bata ay may nakasalubong silang inakain na baboy at parang kapapanganak pa lamang nito. At tinanong nila yung kapitbahay nilang may babuyan kung may nawawala ba sa mga alaga nila. Pero agad namang sinabi ng may-ari na wala namang nawawala sa oras na yon. At doon na nagsuspetsa mga taga doon na aswang ang kanilang nakasalubong at naghugis baboy lamang ito at duda rin nila na may kinalaman ito sa pagkawala ng bata. Samantala ay nagkanya-kanya kami ng hanap sa sanggol. Nagkahiwalay-hiwalay ang mga lalaki para suyurin ang gubat malapit sa amin. Ako at si Rodil noon ang magkakasama sa paghahanap ng sanggol na anak ni Joy. Pero sa gitna ng paghahanap namin ni Rodil ay may naaninag ang flashlight namin na isang figura sa likod ng puno ng akasya. Nang itutok namin yon ay nakita namin ang isang lalaking may mahabang buhok na hanggang bewang. Iba rin ang itsura nito, para itong zombie at pulang-pula ang kanyang mga mata. Rodil, ayun ang aswang na malakat, sabi ko sa aking kaibigan sabay turo sa kanya ng kinakaroonan ng nilalang na nakita ko. Inabol namin yon pero mabilis din itong nawala sa paningin namin. Kaya bumalik kami sa labas ng gubat para sabihin namin sa mga tao na naroon at nakita namin ang aswang na malakat. Kaya lalong nagpursigi ang mga taong bayan sa paghahanap sa anak ni Joy. Nilibot namin ang buong baryo at natagpuan namin ang sanggol sa ilalim ng puno na may mga kagat sa muka at sa paa pero hindi naman ito gaanong kalalim. May malaking galos din ito sa likod na parang hinila ito patungo sa lugar na yon.
Ang ibang taga doon ay hindi naniniwala na aswang ang may gawa noon. Baka lang daw malaking aso, pero labis naming pinagtataka bakit ang lampi ng bata ay nakasabit sa ibabaw ng katabing puno ng sampalok at paano ito napunta doon. Kinabukasan ay dinala nila ang bata sa simbahan upang ito ay mabasbasan at nagpunta din ang lola ko sa ina, si Lola Belen, sa simbahan dahil kilala siya na manggagamot sa aming barangay. Tinawag din siya ni Joy upang suriin ang kanyang anak. Nang matapos na mabasbasan ng pare ay kinausap niya ang mga magulang ng bata. Sinabi ng pare sa kanila na kaya ito nangyari sa anak ninyo dahil hindi pa ito nabibinyagan. Bibinyagan na sana ang sanggol noong isang araw pero hindi natuloy dahil yung perang inilaan para sa binyag ay ginamit nila Joy upang pambayad sa kanilang sinanglang lupa. Kaya ng mga oras na yon ay bininyagan na ng pare ang sanggol nang walang bayad na siyang pasasalamat naman ni Joy. Samantala pinainom naman ni Lola Belen ang sanggol ng lana na binigyan ng orasyon niya at may dugo na lumabas sa bibig nito. Siyempre nag-alala si Joy pero sabi ng Lola Belen ay tinanggal lamang niya ang laway ng aswang na pumasok na sa katawan ng sanggol. Kapag hindi raw kasi natanggal yon ay magiging aswang din ang sanggol. Buti na lang talaga at natanggal yon. At sa awa ng Diyos ay hindi napuruhan ng bata at tanging galos lang at kagat ang natamo nito. Pagkatapos noon ay hindi na iniwan ni Joy ang sanggol at tinutukan na niya ang pag-aalaga dito. Lumipas nga ang maraming taon ay nagkaroon na rin ako ng asawa at sariling pamilya pero dito pa rin kami sa probinsya nakatira noon. Bagamat nagpaplano na ang asawa kong si Celine at tumira kami sa Metro Manila dahil balak na raw siyang i-promote sa trabaho at i-assign ng bangkong pinagtatrabahuhan niya sa main office nito sa Makati. Kaya ng mga panahong yon ay naghahanda na kami ng mga anak ko sa paglipat. Sa kabilang banda ilang linggo bago kami umalis ng probinsya, isang unexpected na kababalaghan ang nangyari ulit sa buhay ko. Isang gabi habang may pinapanood akong video sa Facebook ay bigla akong napahinto sa panonood ko. May parang naglalakad kasi sa labas ng bahay namin. Yung lugar pala na tinitirhan namin ng pamilya ko dito ay bundok. Paakyat pero madaming mga bahay at may parte din na may mga puno. Binaliwala ko lang, baka pusa lang kasi, madaming pusa dito sa amin. Maya-maya inahinto ang paglalakad sa labas. Pero sa bubong naman namin ito naglalakad. Lakad talaga ng tao. Ang bigat ng mga yapak pero dahan-dahan lamang ito. Dito ko na pinakiramdaman. Hanggang sa maalala ko na meron nga pala kaming kapitbahay na buntis. Pero hindi ko sure kung ilang buwan na siya nabuntis. Pinakiramdaman ko at huminto ito sa paglalakad. Mga ilang minutong nakalipas nilakasan ko ang loob ko at sumilip sa bintana namin at laking gulat ko na mayroong isang figura ng tao na itim at naglalakad ng dahan-dahan at parang pagapang sa bubungan ng kapitbahay namin. Nakikita kasi ang bubungan ng kapitbahay namin sa bintana namin. Kapansin-pansin din ang haba ng buhok nito at gumagalaw ito na parang galamay ng pusit. Itim na itim siya pero kahit gilid lang ng kanyang muka ang nakikita ko. Kitang-kita ko naman ang mga mata nito na nanlilisik at pulang-pula. Dahan-dahan ito naglalakad ng pagapang at pumunta sa kabilang bahagi ng bubong kaya hindi ko na nakita kung ano ang sumunod na ginawa nito. Hindi ko naman naisip na picturean o videohan kasi nawala na sa isipan ko yon. Nanigas kasi ako sa pagkakatayo ko sa nakita ko at para bang huminto ang tibok ng puso ko. Kung sa inyo mangyari, maiintindihan ninyo ako. Hindi ko maintindihan yung kilabot na nararamdaman ko. Nung medyo bumalik na ako sa ulirat, ay bigla ko na lamang sinarado ang bintana at nahiga na ako para makatulog. Nagtalukbong ako ng kumot at nagdasal tapos ay pinikit ko na lamang ang mga mata hanggang sa nakatulog na ako. Kinabukasan mga 11 AM ata ako nagising kasi day off ko naman. Nawala sa isipan ko yung nangyari ngunit paglabas ko ng kwarto. Ang bungad sa akin ng asawa ko ay kung may nararamdaman daw ba ako kagabi na kakaiba. 6:00 kasi ng umaga nang mamalengke siya at noong pauwi siya ay napansin niyang madami daw tambay at ososero na ang usap-usapan ay inaswa nga ang kapitbahay namin. Dinugo daw ito at pagdating sa ospital ay nakita na wala na ang sanggol sa tiyan nito. Nang malaman daw nila ito ay umakyat daw yung ososero na kapitbahay sa bubong nila
at nakita nga nila na halos 5 pako sa bubong nila ang nakaangat at may butas. Isa sa mga butas ay sa kwarto ng buntis at yung bubong ay parang may langis-langis daw na maitim. Ayaw kong ikwento sa asawa ko ang mga nakita ko. May pagkamarites kasi ang asawa ko at baka kapag nalaman ng mga taga dito sa amin na nakita ko ay baka ako pa ang masisi na bakit hindi ako tumawag ng barangay or sumigaw sa kapitbahay noong may nakita ako. Kagaya ng sinabi ko ay hindi ko na naisip yon at nanigas na ang buong katawan ko sa sobrang kaba. Kinagabihan natutulog na noon ang asawa ko habang ako ay gising pa. Iniisip pa rin yung aswang na nakita ko hanggang sa makarinig ako ng paggalaw ng mga gamit namin sa labas ng bahay. Agad akong bumangon para silipin yon. Doon ay nakita kong sinasakal ng buhok ng malakat ang isang patay na biik. Mamayang kaunti ay kinagat na niya ito at nilapa. Habang sinisilip ko ang aswang doon sa bintana ay nagulat ako nang bigla itong tumingin sa akin. Oo, nagkatinginan pa kami. Kinilabutan talaga ako nang makita ko ang pulang-pula na mga mata ng malakat. Sa puntong yun ay hindi na ako natakot at sinigawan ko siya. Hindi ka aalis dito, papatayin kitang demonyo ka, sigaw ko sa kanya. Dali-dali namang umalis ang malakat, nagmamadali. Ang kanyang buhok ay mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa pinatay nitong biik. Samantala ay nagising naman ang asawa ko dahil sa ingay na nilikha ko. Agad kong ikinuwento sa kanya ang aking nasaksihan. Kaya noong masiguro na niya ang kanyang promotion ay agad kaming lumipat na ng bahay. At dito nga kami sa Santa Monica sa Quezon City napadpad at kasalukuyang naninirahan ngayon. Pero papadudot aaminin ko na hanggang ngayon habang kinikwento ko ito ay naaalala ko pa rin ang mabalasik na muka ng malakat na yon. Inuusig ako ng konsensya ko kasi nabalitaan ko bago kami umalis sa probinsya na yung kapitbahay naming buntis ay nawala na daw ito sa katinuan dahil sa mga nangyari. Pati rin daw ang asawa nito ay nakikita lagi na palakad-lakad at may dalang itak. Kapag tatanungin daw nila ito kung bakit may dala siyang itak, ang sinasagot daw sa kanila ay hinahanap daw niya ang aswang. Kaya lalo akong natakot na ikwento ang nakita ko at baka nga ako pa ang pagbuntungan ng galit ng asawa niya. Naawa ako sa nangyari at nakonsensya na ako. Kung sana ay sumigaw ako ay baka nabulabog pa yung malakat at ibang mga kapitbahay namin. Sana'y napigilan pa at hindi nito nakuha ang sanggol sa kanya. Hindi ko akalain na sa modernong panahon ngayon ay may mga ganon pa din pala talaga. At hindi ko akalain na mararanasan ko ng personal yung makakita ng aswang na malakat. Dati nababasa at napapanood ko lamang ang mga ito. May alinlangan na tuloy akong lumabas ng gabi, lalo na kapag walang kasama dito sa amin, kahit na syudad pa. Simula na mangyari yon ay hindi na ako makatulog ng maayos kahit ayaw ko nang magpuyat. Pero sana ay unti-unti nang mawala sa isipan ko ang nangyari. Pero baka mangyayari lang ata ito kapag naikwento ko na ang mga nakita ko. Mas luluwag ang pakiramdam ko. Takot kasi ang nanaig ngayon sa akin dahil ayaw kong isang araw ay aswangin na lang bigla ang pamilya ko. Papadudot, ito lamang ang maibabahagi ko sa inyo ngayon. Sana'y mabasa po ninyo at mapiling i-ere sa inyong YouTube channel. Maraming salamat at isang magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Abdel. Maraming salamat, Abdel, sa pagbabahagi mo ng totoong experience mo sa aming programa. Nakakagulat na malaman na may 4 palang klase ng aswang. Pamilyar lang kasi tayo sa isang uri ng aswang, yung may pakpak po. Totoo man ito o hindi ay walang nakakaalam. May mga nagsasabing hindi totoo ang aswang pero meron ding nagsasabi na nakakita raw sila at nakaengkwentro ng aswang. At meron pa nga tayong isang letter sender dati na umamin na isa siyang aswang na gabunan kamakailan. Depende lang sa inyo kung maniniwala ka sa mga kwentong aswang. Pero anuman ang paniniwala mo ay mas mainam na huwag kang mawawala ng pananampalataya sa Panginoon sa lahat ng oras. Dahil anumang kababalaghan o katatakutan ang dumating sa inyong buhay, ang Diyos ang magiging armas mo laban sa kanila. Para kay Abdel, huwag mo na ring sisihin ang sarili mo sa nangyari sa anak ng kapitbahay mo. Maaring naisip mo lamang ito sa sobrang takot na iyong naramdaman
na baka pamilya mo naman ang malagay sa panganib. At sa mga buntis, maging alerto sa lahat ng oras, naniniwala man kayo o hindi sa aswang. Dapat ay palagi kang nasa presence of mind dahil buhay mo at ang iyong dinadalang sanggol ang nakasalalay dito. Magdasal lagi sa Panginoon at huwag pangunahan ng takot dahil ang mga nilalang ng dilim, umatake lamang yan sa mga taong alam nilang makakaya nila. Kung matapang ka, iiwasan ka nila. Mga ka-online, hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa mga ibang horror stories. Ang link po niyan ay makikita sa homepage ng channel na ito. Ganoon din ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Salamat po sa mga subscribers namin at sa mga magsusubscribe pa lang. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.